subukan mo naman yung ganitong cinnamon roll. Napakadali lang naman gawin. Ito ay hindi masyadong mahal dahil sugar glaze lang yung ilalagay natin as topping. Panoorin mo lang ang video na to hanggang dulo para makakuha ka ng mga tips at techniques sa paggawa ng masarap na cinnamon rolls. Kaya tara, sa ating mixing bowl maglalagay tayo ng 250 grams na Pilmico bread flour, 250 grams ng Pilmico all-purpose flour, half cup ng sugar, 2 teaspoon of yeast at 1 teaspoon ng salt. Sa kabilang side mo lang ilagay yung salt para hindi sila magdikit ng yeast. 2 large egg and then 3/4 cup of lukewarm water. Ilagay na natin to sa ating mixing bowl. Naglagay rin ako dito ng 1 teaspoon of French vanilla ng Bakersfield. Mix lang natin to na 1 to 2 minutes hanggang sa mabuo and then maglalagay tayo ng 80 grams na room temperature bake and cook butter. So dahil ubos na, ilagay na natin itong lahat at naubos na yung binigay ng Bakersfield. Itong bake and cook, pwede mo siyang gamitin pang luto at syempre pang bake, kaya nga bake and cook. So hahaluin lang natin to hanggang sa maging smooth and elastic. Kapag medyo madikit yung ating dough, mag-sprinkle lang tayo ng konting flour. Ayan, naparami nga. Ilalagay natin to sa slightly greased bowl. Papaalsahin natin ng 1 oras hanggang 2 oras hanggang sa magdoble siya ng size. And then, spray or brush lang natin ng oil yung ibabaw para hindi dumikit sa plastic. Kokobera na natin to ng clean plastic wrap para hindi mag-dry. Habang pinapaalsa ang dough, pagsamasamahin na natin ang ating filling, ang cinnamon powder, butter, brown sugar, and vanilla extract. Nasa comment section o kaya nasa caption ng full recipe natin kaya hindi kayo maliligaw. Hindi gaya sa filling ni X, naligaw tayo ng landas. After 1 to 2 hours, nagdoble na ng size yung ating dough. I-punch lang natin para ma-release ang mga air bubbles or mga hangin sa loob ng ating dough. Flatten lang natin ito. Flatten lang natin hanggang sa kaya natin. Make sure na hindi mapupunit yung ating dough. At huwag ka muna umalis. Hindi pa tapos yung ating video. Aalis ka na naman. Mag-i-scroll up ka na naman. Lagay na natin yung filling and then spread natin ng maayos. Kailangan syempre ma-spread natin lahat ng filling. Gaya nung kapiling natin si X, in-spread natin at binigay natin lahat ng filling. Tapos anong nangyari? Iniwan din tayo. Nagpaalam magbabakasyon tapos hindi na bumalik. At syempre pagtapos nito, i-fold lang natin siya ng ganyan, half, and then kailangan mag-meet yung end to end, and then slice lang natin siya ng ganyan, about 1 inches. Madali lang ito, syempre kuha tayo ng 1 piraso at pagkatapos ito, iti-twist lang natin. So ayan, panoorin nyo mabuti, tapos iikot lang natin yan na parang ensaymada, ganyan lang. O diba, ang dali lang syempre, wag ka munang umalis dahil hindi pa tapos yung ating video, isa pa. So ayan, kuha lang ng isa, i-twist lang natin. Mas maganda rito medyo hindi pa malambot yung dough kasi mahirap i-roll kapag masyadong malambot yung dough. By the way, instead of water, pwede kang gumamit ng lukewarm milk. So after this, papasay natin to ng 1 oras. Bago natin isa lang sa oven, egg wash na muna natin. Magbati lang ng 1 itlog tapos i-brush natin to ng at egg. Isasalang natin to sa preheated oven, 180 degrees. Bake lang natin to ng 18 to 22 minutes hanggang sa mag-brown. So gamit ko yung Beko oven ko kasi para rin siyang Unox, may layering. So una, dito muna ako nag-bake sa ilalim tapos halfway through itinaas ko siya sa ibabaw para magpula-pula yung ibabaw niya. So after 20 minutes, ayan na nga yung ating cinnamon roll. I-cool down na muna natin to, palamigin na muna to, and then habang pinapalamig, gawa na tayo ng ating sugar glaze. Gumamit lang ako rito ng Sugar King powdered sugar, pinong-pino yung talagang powdered sugar ng Sugar King, hindi mo na kailangan i-sieve. At then naglagay ako ng fresh milk, mga 4 tablespoon at 1 teaspoon ng Bakersfield vanilla. Tansyahin nyo na lang yung paglalagay ng milk, wag masyadong thick, yung tama lang, and then nag-glaze na tayo ng ating cinnamon rolls. After a few minutes, magdadry pa ito, mas mag-harden yung sugar glaze natin. Kaya ito, nagmamadali ako kaya tinikman ko na. Ang sarap. Subukan nyo na rin at mag-follow lang para sa maraming pang tips at recipe na talaga naman na mapapa-ugs ka sa sarap.